Kabanata 6381. Sa Ying World, si James ay ipinatapon sa Leviathan Forest ni Yucca. Nakatingin sa unahan sa malawak na kalawakan ng kagubatan, naririnig ang mga dagandong ng hindi mabilang na mga espiritong hayop, nakaramdam siya ng pangangilig sa kanyang anit. Ang mga nilalang na ito ay iba sa mga ordinaryong halimaw, kakilakilabot sa lakas at bawat isa ay nagtataglay ng malalawak na kapangyarihan. Ang pagsisikap na hulihin ang 20 phoenix at 20 nine-tailed fox na buhay nang hindi nagdudulot ng pinsala ay sadyang nakakatakot. Sa sandaling iyon, na sinamahan ng sigaw ng isang phoenix na may dalang nagliliyab na apoy ay kumalat sa kanyang malalaking pakpak at mabilis na pumailanlang, na lumikha ng isang mabangis na heatwave at malalakas na bug zone ng hangin. Saan man ito dumaan, halos lahat ng mga espiritong hayop ay sabay-sabay na ibinaba ang kanilang mga ulo, at ang naunang sigawan ay tumigil kaagad. Agad na pinakawalan ni James ang Terrace Astride Step at ang Dawnblaze Form, na mabilis na nakamount sa leeg ng Phoenix. Sa isa pang malakas na sigaw, biglang nagsalita ang Phoenix, "How dare you offend me?" Lalaki ang boses, hindi mapag-aalinlanganan na boses ng Phoenix. Habang alam ng mga tao ang mga Phoenix, marami ang hindi nakakaalam na mayroong mga lalaking Phoenix at babaeng Phoenix, na parehong mga banal na nilalang. Pagharap sa nagliliyab na apoy sa katawan ng Phoenix, iritadong sinampal ni James ang leeg nito. "Ano ang itingal mo? Sinasakyan lang kita saglit, how is that a offense?" Ang Phoenix ay biglang gumawa ng mabilis na takbo para pumailang lang sa langit. Lalong lumakas ang apoy. Sinadya nitong iwaksi si James sa ganitong paraan. Gayunpaman, mabilis na nagmamanyobra si James at direktang humakbang sa ulo nito. Sinundan niya ang mga galaw nito, tumataas baba kasama ang galit nito, na walang balak bumitaw. Dahil sa pagkabigo, ang mabangis na Phoenix ay biglang nag-transform sa isang nasusunog na phantom figure, na naglunsad ng mabilis na pag-atake kay James. Sa ilalim ng supernatural powers of James Terrace Astride Step and the Dawnblaze Form, hindi man lang nito mahawakan ang laylayan ng kanyang damit. Pagkatapos ng 10,000 rounds, napabuntong hininga ito sa panunokso ni James. "Anong balak mo?" Sa wakas ay lubusang nagalit ang Phoenix. "Alam kong ikaw ang pinili, ngunit hindi tayo katulad ng ibang mga espiritong hayop. May dignidad din tayo." Ngumisi si James at nagkibit-balikat. "Gusto ko lang humingi ng konting pabor. Bakit ang hirap mong gawin? Dahil alam mong ako ang pinili, hindi mo ba naisip na dapat kang magpakita ng paggalang?" Lalo nitong ikinairita ang Phoenix, at huminga ito ng malalim. "I'll give you a taste of my strength, para hindi mo akalain na ang pinili ay isang tigre ng papel. Inutusan ako ng aking kapatid na ibalik ka ng walang pinsala, ngunit hindi ibig sabihin na hindi kita mapapatay at makahanap ng 12-dosenang pang-Phoenix," sabi ni James. Nanginginig ang buong Phoenix, saka mabilis na dumistansya kay James. Sa sandaling iyon, mabilis na lumitaw si James sa likod nito na may dalang Dawnblaze Form. Nakataas ang kamay, naghatid siya ng suntok na sinabayan pa ng dumadagandong na dagandong. Nontog ang Phoenix. Muling kumislap si James, pinasadahan ng isa pang suntok ang Phoenix, pinalipad ito sa kabilang direksyon. Tumigil ka." Ang Phoenix ay nagpatatag, sa wakas ay nagbigay. "Iyon lang ba ang gusto mo?" "Sama-sang-ayon ako." Lumitaw si James sa harapan nito. "Magagawa natin ito sa madaling paraan o sa mahirap na paraan. Parang masyado akong naging maluwag. Siguro kailangan kong matuto kay Mr. Tautay, kung gayon ikaw at ang iba pang mga espiritong hayop ay hindi maglalakas loob na hamanin ako." Tinuro niya ang phantom image ng Phoenix. Lumuhod. Nag-alinlangan ang Phoenix, saka kinuyam ang kamao. "Chosen One, hindi mo kami mapahiya ng ganito, 1 metro lang pinapahiya ka," naiinip na sagot ni James. "Kung hindi ka lumuhod, papatayin kita ngayon." Nakaramdam ng matinding kahihiyan, ngunit natatakot sa aura ni James, at ubiling lumuhod ang Phoenix. Tumango si James at biglang inabot ang ulo nito. Isang malawak na historical great curse ang agad na bumaha sa katawan nito. Sa hindi mabilang na curse inscriptions na bumabalot sa katawan nito, ang Phoenix ay nagpakawala ng isang nakakasakit na sigaw. Habang binitawan ni James ang kanyang pagkakahawak,
ang humanoid na anyo ng Phoenix ay namimilipit sa matinding paghihirap sa kawalan. May ibibigay akong gawain sa iyo, dahan-daang sabi ni James. Magtipon kayo ng 20 kasama at tulungan akong mahuli ang 29 na buntot na fox. Mayroon kang kalahating panahon. Kung lumagpas ka sa limitasyon ng oras, mapapapatay ka. Unti-unting natauhan ang isinumpang Phoenix, at saka huminga ng malalim. Ikaw ay lubos na walang awa sa mga tao. Nagkakamali ka na naman. Umiling si James. Ako ay walang awa sa mga Phoenix, hindi sa mga tao. Hindi ka maaaring maging tao. Pagtingin kay James, tila nakatitig ang Phoenix kay Edmond, ngunit ang sumpa sa isip nito ay nagpaalala na isa na itong laruan sa kamay ng iba. Napagtanto ito, agad itong nag-transform pabalik sa orihinal nitong anyo ng Phoenix at lumipad papunta sa Leviathan Forest na may malungkot na sigaw. Samantala, mayabang na itinaas ni James ang kanyang mga kamay. Nang marinig ang mga salita ni Yuka, ang isip ni James ay nag-flash sa napakaraming iniisip. Paanong nagkataon lang ang mga bagay? Sa pag-arte ko pa lang, may nakasalubong akong mahigpit na kalaban. Hindi ba sinabi na ang mga Phoenix ay kakaunti ang katayuan sa mundong ito? So paano biglang may sumulpot na rock? Saglit na natigilan si James, hindi napigilan ni James na makaramdam ng lamig sa kanyang gulugod habang nakatingin sa mukha ni Yuka. Pretty sister, sinasadya mo ba akong i-set up? Oy, linawin natin ang mga bagay-bagay, sagot ni Yuka na may pananalig. Sinabi ko sa iyo na hulihin ang 20 Phoenix at 29 na buntot na fox, huwag makipag-away sa Zyril Phoenix. Anong ibig mong sabihin? Namula ang mukha ni James sa pagkalito. Teka, sinasabi mo bang hindi mo ako tutulungan? Malungkot na tumawa si Yuka. Bueno, ikaw mismo ang nagpagulo sa gulo na ito, kaya kailangan mong harapin ito. Iyan ang tuntunin sa Ying World. Yung mga rules mo ay walang katuturan. Magpapakita ka lamang pagkatapos gawin ang lahat, alam mong may mga bitag sa loob. Ito ay tipikal ng malilim na pakikitungo sa negosyo. Maaaring magmukhang anghel si Yuka, ngunit nagkikimkam siya ng isang madilim na puso, na dalubhasa sa mga pukana kung saan bibili siya ng isang tao para lamang mabilang ang kanyang pera pagkatapos. Sa pag-iisip nito, inayos ni James ang kanyang poster at sumagot, "Fine, bring it on." Nakipag-deal na ako kay Tao Tai, kaya itong Zenital Rock Matron ay hindi dapat magka-problema. Isa na naman itong practice. Iminulat ni Yuka ang kanyang mga mata at sisigot na sana nang umalangaw ang isang nakakatusok na hiyaw mula sa kawalan ng Leviathan Forest. Sa susunod na sandali, isang nakasisilaw na amethyst gintong liwanag ang bumungad sa hangin na parang bilyon-bilyong kumikislap na bituin, na suffocate sa paligid sa napakatinding temperatura at nakakatakot na aura, na tumatawid sa kalangitan at lupa. Nandito na, mahinang buntong hininga ni Yuka. Nakasimangot, nakita ni James ang isang napakalaking amethyst gold monster na may ulo ng ibon at katawan ng tao mula sa loob ng liwanag. Ang lapad ng pakpak nito ay agad na bumalot sa kalawakan, na bumabalot sa malawak na paligid sa kadiliman, at naging imposibleng makakita ng kahit ano. Sa loob ng kadiliman, hindi mabilang na mga punto ng liwanag ang dumaloy patungo kina James at Yuka. Ano ang mga iyon? Nag-aalalang tanong ni James. Ang mga espiritong hayop, sagot ni Yuka. Pupunta sila para sa iyo. Nagulat, si James ay nag-transform sa isang bahid ng itim at puting liwanag, na agad na kumikislap sa likod ni Yuka. Ha? Tuso kang maliit na Sorrow, tumawa si Yuka. Sa tingin mo kaya mo akong ipagkanulo? Bago pa bumagsak ang kanyang mga salita, hindi mabilang na mga butil ng liwanag ang mabilis na lumalapit, lumampas sa kanya at dumiretso sa likod ni James. Kasabay nito, ang amethyst gold na halimaw sa kawalan ay lalong lumakas, ang nakakatakot na aura nito ay lumakas. Pretty lady, hindi ito laro. Tatayo ka ba talaga at manunood? Mariing tanong ni James. Ang isang kawan ng mga espiritong hayop ay hindi isang problema para sa iyo, natatawa si Yuka. Nagmumura sa ilalim ng kanyang hininga, isinagawa ni James ang Dawnblaze form at nawala sa isa pang kawalan. Sa sandaling iyon, isang malalim at matalas na boses ng babae ang biglang umalangaw sa kawalan. Miss Yuka, palagi po kaming nag-iingat sa aming mga gawain.
Nang marinig ang matalas at mapanlinlang na boses, mahinahong sumagot si Yuka, Zenital Rock Matron, may balak ka bang atakihin ako? Alam kong malakas ka, muling sigaw ng ilusyong boses. Naglakas loob kang tretuhin ang aking Spirit Beast clan, at hindi ako uupo. Kahit na narito ang Zevecha Dragon o ang Yin Ancestral God, kailangan nilang ipaliwanag ang kanilang sarili ngayon. Sa pagbagsak ng mga salita, biglang nanginag ang malalaking pakpak. Sa isang iglap, hindi mabilang na malalakas na hangin ang dumaan sa lugar, na may dalang makakapal na amethyst mga gintong balahibo na naglalabas ng nakakatakot na mga sipol. Tulad ng mabangis na hangin at hindi mabilang na amethyst gold feathers na lumipad patungo kay Yuka, lahat sila ay naharang ng hindi gumagalaw, hindi natitinag na Marcy Ice Combat Form Shield ni Yuka, na sumabog na may tuloy-tuloy na pagsabog sa pagkakatama. Bahagyang bamantong hininga, dahan-daang nagsalita si Yuka, kung sasabihin kong hindi ko siya disipulo, ano? Kung ganoon nga ang kaso, mas mabuting huwag kang makialam, muling sigaw ng ilusyonaryong boses. Ngayon, babayaran ko ang mapangahas na maliit na nilalang na ito. Mukhang sobrang tiwala mo, nakangiting sabi ni Yuka. Siya ang pinili, kaya mo ba siyang hawakan? Dahil dito, nabulunan ang Zenital Rock Matron. Ang pamagat ng Chosen One ay maaaring hindi gaanong mahalaga para kay James, ngunit ito ay isang malakas na pagpigil sa mga pinakamataas na top-tier na powerhouse na ito. Sa sumunod na sandali, isang malakas na pagsabog ang nagmula sa 10,000 light years ang layo, na naging sanhi ng hindi mabilang na mga bituin na agad na nawasak sa ilalim ng pagkalat ng pagsabog. Tumangala si Yuka at nakita si James na nakaharap sa galit ng mga pag-atake ng espiritong hayop. Inilabas niya ang kanyang supernatural powers, na nag-activate ng slaughter mode ng primitive Marcy Ice combat form. Gamit ang kombinasyon ng Terrace Astride Step at ang Dawnblaze form, at ang Historial Great Curse, pinatay ni James ang lahat ng direksyon sa loob ng makapal na kumukubkob na Spirit Beast group, na agad na pinatay ang mga SWAT sa kanila. Saan man dumaan ang amethyst gintong sword energy, ang mga Spirit Beast ay bahagyang nasugatan o nagkapira-piraso sa lugar. Ang kanilang mga laman at dugo ay lumilipad kung saan-saan. Sa isang iglap, lumilipad kung saan-saan ang mga Spirit Beast core, at ang mga sigaw at dagandong ng hindi mabilang na mga Spirit Beast ay walang humpay na umalangaw, pinupuno ang kalangitan ng madugong aura ng pagpatay at brutal na karahasan. Nang makita ang eksenang ito, muling sumabog sa galit ang Zenital Rock Matron sa kawalan. Gamit ang pakpak ng mga pakpak nito, hindi mabilang na nagliliyab na apoy ang sumugod kay James. Sa ilalim ng supernatural powers ni James, ang hindi mabilang na apoy ay pinagsama sa isang malaking singsing ng apoy at mabilis na kumalat patungo sa siksikan na espiritong hayop na kawan. Boom! 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 Hindi mabilang na apoy ang kumalat, at hindi mabilang na mga espiritong hayop ang agad na nilamon ng apoy. Sunod-sunod silang sumabog. Damn it, umuungal sa galit ang Zenital Rock Matron. Gawin natin itong mas nakakainis. Lumabas si James kasama ang isa pang Terrace Astride Step, dumiretso sa Zenital Rock Matron sa kawalan. Naglakas loob ka bang singilin ako? Galit na umuungal ang Zenital Rock Matron. Biglang lumitaw ang mga bitek, at ang hindi mabilang na kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan ay mabilis na umiikot, na parang sisabog na ang mga ito. Sa loob ng hindi mabilang na kidlat, nagluwa si James ng isang subo ng dugo. Nakaramdam siya ng matinding krisis. Sa kanyang pananaw, mas makapangyarihan pa ang Zenital Rock Matron kaysa kay Taotay. Let's make a deal, brat. Tutulungan kitang makitungo sa Zenital Rock Matron, at pinakawalan mo kaagad si Taotay. Anong sabi mo? Nang marinig ito ni James ay napaawang ang kanyang mga labi. So, itong babaeng ito ang nakaisip ng ideya. Mukhang matagal na niyang kinalkula ang lahat para hikayatin siyang pakawalan si Taotay. Maaaring maganda ka, ngunit hindi sapat ang iyong impluensya. Hindi bababa sa hindi sa ilang aspeto. With that thought, biglang iwinagayway ni James ang kanyang mga kamay. Ang Judgment Scythe at ang Nether Demonic Sword ay lumitaw sa kanyang pagkakahawak. Pagharap sa walang katapusang amethyst, kumikislap ang ginto sa paligid, agad siyang nagwasak. Kasabay ng nakakabinging dagandong,
Biglang nabasag ang pababang amethyst gintong kidlat. Kasabay nito, ang napakalaking katawan ng Zenital Rock Matron sa kawalan ay nanginginig ng husto. Sinamantala ang pagkakataong ito, muling isinagawa ni James ang Dawnblaze form at pumailang lang sa langit. Nag-transform siya sa isang stream ng amethyst gold sword light at sumugod patungo sa malalaking pakpak na direktang tumatakip sa kalangitan. Ang isa pang nakakabinging dagandong ay umalangaw-ngaw habang ang malalaking pakpak ng Zenital Rock Matron ay agad na tumusok. Bumangon si James mula sa loob at buong pagmamalaking tumayo sa ibabaw ng ulo ng Zenital Rock Matron sa isang iglap. Hey, impressive, bulalas ni Yuka, na tinakpan ang bibig na parang fangirl. Ang Zenital Rock Matron ay puno ng katakutan. Ikaw, maaari bang lumipad ng mas mataas kaysa sa akin? Gusto mo bang subukan ulit? Malamig na tanong ni James. Tinangka mong bitag ako sa dead end. Kaya, makikipaglaro ako sa iyo ngayon. Gayunpaman, kailangan mong tanggapin ang mga kahihinatnan. Ikaw ay mapangahas, muling umungal ang Zenital Rock Matron. Sa isang mabilis na paggulong sa hangin, agad siyang kumawala mula sa pagsupil ni James at muling pumailang lang sa langit. Ang bilis niya ay nagpasindak sa mga tao. Pinagmasdan siya ni James, nanunuya, at sa isang hakbang ng terrace astride step, umakyat siya sa langit. Sa ikalawang hakbang, nalampasan niya ang bilis ng lumilipad na Zenital Rock Matron sa isang iglap. Sa ikatlong hakbang, nagbago ang kulay ng langit at lupa, at ang langit ay agad na natakpan ng makapal na kulay abo na ulap, na may kulog at kumikislap na quasar lightning. Nang makita ang eksenang ito, ang Zenital Rock Matron, na mabilis na umaakyat, ay agad na tumalikod sa gulat. Binuhat niya ang kanyang malaking katawan at mabilis na sumugod kay James. Ang kanyang malalaking pakpak ay muling kumapa, at ang hindi mabilang na nagniningas na pulang balahibo ay lumipad patungo kay James. Ang napakalaking kapangyarihan ay naging sanhi ng panginginig ng langit at lupa. Nang hindi direktang hinarap ang nakakatakot na supernatural na kapangyarihang ito, muling isinagawa ni James ang Dawnblaze form at muling tumayo sa Zenital Rock Matron. Sa nakataas na kamay, nahulog ang isang sword light at tumagos sa kanyang laman. Ang isa pang dagandong na nakakabasag ng lupa ay tumunog ng muling gamulong ang Zenital Rock Matron. Galit siyang umungol, huwag mong isipin na hindi ako maglalakas loob na patayin ka dahil ikaw ang pinili. Sa pagbagsak ng kanyang mga salita, ang kanyang katawan ay agad na sumambulat na may kapangyarihang sumisira sa mundo. Sa ilalim ng epekto ng kapangyarihang ito, si James ay mabilis na itinapon sa kalangitan, muling nag-spray ang dugo, na naging sanhi ng kanyang panloob na kapangyarihan na magalit ng walang kontrol sa lahat ng dako. Pagkatapos, ang mukha ng tao ng Zenital Rock Matron ay mabilis na nagbago sa isang higanteng ulo ng agila. Natahimik ang mundo, maliban sa hindi mabilang na mga bangkay ng espiritong hayop na lumulutang sa paligid, na parang walang nangyari ngayon lang. Nakita ni Yuka ang eksenang ito sa kawalan. Then, she shook her head medyo walang magawa. Zenital Rock Matron, makapangyarihan ka nga, pero hindi mo dapat siya nilunok. Lumitaw siya sa harap ni Yuka. Sa buong paligid, ang hindi mabilang na nasugatan ng mga espiritong hayop ay bumuo ng isang malaking pagkubkob, tila natatakot na si Yuka ay makatakas. So, ito ang pinili. Ngini siya ng Zenital Rock Matron. Mukhang nag-aalala rin ang iyong hinaharap. Ipinikit ni Yuka ang kanyang mga mata, tila wala siyang narinig. Nanatili siyang kalmado. Wala ka ba talagang pakialam? Tinitigan ng Zenital Rock Matron si Yuka. Kung ganoon, aalisin ko siya. Hindi ka pwedeng umalis. Umiling si Yuka. Sabi ng Zenital Rock Matron, kung gayon, bigyan mo ako ng paliwanag. Ayokong masira ang ugnayan mo para palayain ang anak ko sa sumpa. Gusto kong lumuhad ang pinili at humingi ng tawad, at pagkatapos ay patatawarin ko siya. Kung hindi, titiisin ko siya ng 3,000 kapahamakan sa loob ng aking tiyan hanggang sa mawala ang kanyang buhay. Dahan-daang iminulat ni Yuka ang kanyang mga mata, may ngiti sa kanyang labi. Hindi ko siya makontrol, pati ikaw. Ang alam ko ay kung hindi ka susuko ngayon, ang iyong buong Spirit Beast clan ay malilipol. Miss Yuka, magiging kalaban mo ba talaga ang aming angkan? Nahaharap sa pangangibabaw ni Yuka, ang Zenital Rock Matron ay nagalit. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko?
Naiinip na sambit ni Yuka. Wala itong kinalaman sa akin, dahil hindi ko siya makontrol. Ang susi ay kung ililigtas ka ng pinili. At her words, the Zenital Rock matrons need fully disdainfully, basta hindi ka makikialam, ako na ang bahala sa iba. Kung gusto mong ibalik ang pinili, hayaan mong personal na dumating si Zveche Dragon. Kung hindi, sisiguraduhin kong mas masahol pa sa kamatayan ang mararanasan niya. Masyado kang mayabang, nakangiting sabi ni Yuka. Magkakaroon ka ng iyong kamapans. Sa malamig na singhot, hinampos ng Zenital Rock matron ang kanyang manggas at lumipad sa hangin. Sa sandaling iyon, isang malakas na itim at puting puwersa ang lumabas sa kanyang tiyan. Sa labis na pagkabigla, bumaba siya at nanlaki ang mga mata sa hindi makapaniwala. Hindi pwede ito. Ang hindi mabilang na nakasisilaw na itim at puting puwersa ay mabilis na kumalat mula sa kanyang tiyan. Pagkatapos, ang kanyang tiyan ay sumabog na may nakakabinging dagandong, at isang figure na nababalot ng itim at puting liwanag ay sumabog. Nasaksihan ito, ang Zenital Rock matron ay nag-spray ng isang subo ng dugo sa pagkabigla, pagsuray-suray habang siya ay bumagsak ng libo-libong metro bago siya tumayo. Nang tumangala siya, nakita niya ang itim at puting figure na agad na nag-transform sa silhouette ni James, na lumilitaw sa kawalan. Napapaligiran ng isang kalasag ng itim at puting liwanag, na may tai chi na umiikot sa ilalim ng kanyang mga paa, naglabas siya ng isang kahanga-hangang aura. Ang kanyang umaagos na kulay abo na buhok ay nakadagdag sa kanyang nagniningning na pangangibabaw. Ikaw, ang lubhang nasugatan na si Zenital Rock matron ay tumalsik ng isa pang subo ng dugo. Ikaw talaga, walang gaanong laman ng tiyan mo. Dismayadong umiling si James. Kung ikukumpara sa kalinisan ni Mr. Ang tiyan ni Tao Tai, medyo kulang ang iyong tiyan. Ikaw, bago pa matapos ng Zenital Rock matron ang kanyang pangungusap, kumurap si James na may Don Blaze form at sa isang iglap ay lumitaw sa kanyang likuran. Panahon na para tapusin ito. Sa isang masasamang ngiti, binato ni James ang isang suntok na binalot ng malawak na kapangyarihan ng Marcy Ice Power, na nagpalipad sa Zenital Rock matron. Thump! Ang Zenital Rock matron ay dumura ng isa pang subo ng dugo. Bago pa niya mapatatag ang sarili, kumundat si James sa isa pang terrace astride step at humarap sa kanya. Gamit ang isang flying kick, tinamaan niya ito ng husto sa dibdib, na sinundan ng isa pang nakakabinging dagandong nang siya ay muling pinalipad. Muli, kumurap si James at sumulpot sa likuran niya. Sa isang mabangis na suntok, isang nakanganga na butas ang lumitaw sa kanyang laman. Nang ibabaw ang pagiging mapaglaro ni James nang ilabas niya ang kanyang supernatural powers para palibutan ang malubhang nasugatang si Zenital Rock matron. Naghatid siya ng 10,000 suntok, na naging sanhi ng pag-spray ng dugo kung saan-saan, at ang laman nito ay naging madugong gulo, hanggang sa siya ay bumagsak. Napakabilis ng takbo kaya kahit si Yuka ay hindi masulyapan ang kanyang mga galaw. Napasigaw siya nang malapit nang mapunta ang kamao nito. Hindi agad damapo ang suntok, dahilan para nanlaki ang mga mata ng Zenital Rock matron, na tila malapit ng mamatay, sa takot. Ikaw, lumuhad ka at humingi ng tawad, malamig na sabi ni James. Kaya mo ba talagang taglayin ang supernatural power? Ang ekspresyon ng Zenital Rock matron ay naging isa sa lubos na hindi paniniwala. Hindi ba 3 powerhouse lang ang nasa itaas ng 8-star combat level sa Ying World? Paumanhin tungkol doon. Nagkibit balikat si James. Hindi ko alam ang sarili kung antas ng labanan ngayon. Hindi bababasa, ang mga pinsala sa Zveche Dragon ay dapat pa ring gumaling, at si Mr. Malamang malapit nang mamatay sa gutom si Tao Tai. Nanginginig ang buong Zenital Rock matron na parang tinamaan ng kidlat. So, ito ang tunay na lakas ng pinili. Kung talagang ganito siya kakilakilabot, talagang na-provoke ko ang isang tao na hindi dapat. Hindi nakakagulat na nanatiling walang pakialam si Yuka. Lahat ng sinabi niya ay totoo. Sa pag-iisip nito, ang mga mata ng Zenital Rock matron ay napuno ng kawalan ng pag-asa, nang hihinayang sa kanyang dating pagmamataas. Nais niyang makahanap ng isang butas na mapagtataguan. Pagkatapos mag-usap, huminga siya ng malalim. Bilang ang pinili, bakit ka nang aapi ng sobra sa iba? Ang aming Spirit Beast Clan ay palaging namumuhay ng naaayon sa iyo.
Bakit mo pinapahiya ang anak ko? Gusto mong pag-usapan ang dahilan, ha? Ngumisi si James. Kung ganoon bakit hindi ka nag-reason pagdating mo, imbes na umatake ka agad? Akala ko babaliktarin mo ang mundo. Isa. Ang Zenital Rock Matron ay biglang nawalan ng masabi. Sabihin mo sa iyong ina ang mga pasikot-sikot. Napatingin si James sa Phoenix habang nakahawak sa leeg nito. Pagkatapos, nanginginig ang Phoenix habang isinasalaysay ang mga detalye. Pagkatapos makinig, ang mukha ng Zenital Rock Matron ay naging sobrang dilim. Kasalanan mo rin yan in the first place. Gusto ko lang makipaglaro sa kanya, naiinip na sabi ni James. Sinabi ng magandang kapatid na babae na huwag silang saktan kahit kaunti. Hindi ko sinasadyang kitilin ang buhay niya. Gayunpaman, ang iyong anak ay medyo magagalitin tulad mo. Kaya, kinailangan kong gamitin ang pamamaraang ito upang matupad ang gawaing ibinigay sa akin ng kanya. Pinaplano ni T na alisin ang kanyang sumpa pagkatapos makumplito ang gawain. Kaya niyang gawin ang lahat ng gusto niya noon. Marahil ay naging magkaibigan kami, o kahit na nakuha niya ang ilan sa aking mga bagay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumakbo siya pauwi para magreklamo. Nakakaawa siya. Bagay ka rin bilang magulang. Pumasok ka na handang lumaban nang hindi nagtatanong. Gustong-gusto ko ang ganitong uri ng prangka. With a cold smile, James continued, "Now, I don't even require your apologies or for you to kneel. Masyadong mabuli iyon. Manatili tayo sa ating orihinal na deal. Dalhin mo sa akin ang 20 Phoenix at 29 na buntot na Fox. Hayaan mong tapusin ko ang aking gawain, para gumaan ang pakiramdam ninyong lahat. Kung hindi, kung magagalit ang aking magandang kapatid at hindi ako papansinin, natatakot ako na kailangan kong harapin ang iyong mga espiritong hayop. Pakiramdam ko ay medyo maganda ang hindi mabilang na mga spirit pills sa langit. Maaari mo bang ipanggako ko na hindi mo sila sasaktan? Sige po. Tumango si James. May hostage naman ako. Yuka, hindi ka ba nakapagsalita para sa hustisya? Pupunta sana ako. Walang magawang umiling si Yuka. Hindi mo pinayagan, kaya walang kwenta kung sasabihin ko ngayon. Siya ang pinili. Hindi ko siya makontrol. Sa harap nito, nagngangalit ang Zenital Rock Matron. 20 Phoenix at 29 na buntot na Fox lang ito. Tutulungan kitang makuha ang mga ito. Pagkatapos, ibinuka ng Zenital Rock Matron ang kanyang mga kamay at mabilis na umatras ng malayo. Nay, nagmamadaling tawag ng Phoenix. Huwag kang mag-alala, Zyle, mabilis na sabi ng Zenital Rock Matron. Babalik ako agad. Manatili ka. Dahil doon, nag-transform siya bilang isang higanteng Zenital Rock na may matinding sigaw at mabilis na lumipad patungo sa Leviathan Forest. Kasabay nito, hindi mabilang na lumulutang na spirit peel sa langit ang agad na nakolekta ni James. Manatili ka. Tinapik ni James ang pisngi ng Phoenix. Huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit kung tumakas ka. With that, binitawan niya ang Phoenix. Pagkatapos, inilibot niya ang kanyang tingin sa hindi mabilang na mga espiritong hayop sa paligid. Anong nakatayo pa kayong lahat dyan? Hinihintay mo bang inumin ko ang iyong mga spirit pills? Ang hindi mabilang na mga espiritong hayop na nakapaligid sa kanila ay agad na natakot sa kanilang mga talino, nakakalat sa lahat ng direksyon. Ano? Kaibig-ibig na grupo. Nag-wave ng kamay si James at tumabi kay Yuka. Pretty sister, sa tingin mo ba ay angkop ang approach ko? Oo, tumango si Yuka. Ikaw ay kahanga-hanga at dominanti. Tipikal na sarcasm iyon. Binigyan siya ni James ng masamang tingin. Nakuha ko na ngayon. Ang tunay mong intensyon ay hindi para sa akin na hulihin ang 20 Phoenix at 29 na buntot na Fox. It's to offend the Zenital Rock Matron, so you can use it as leverage to make me release Mr. Tautay. Matapos marinig ang expose ni James, hindi napigilan ni Yuka ang tumawa. Nag-o-overthink ka. Hindi naman ako ganoon kasama. Hindi, mas masama ka pa riyan, marahas na sabi ni James. Pinapadali mo ang ikatlong pagsubok at binigyan mo pa ako ng mga payo, ngunit hindi ito nahirapan. Pinapanood mo akong mag-perform ng maganda, pero wala akong maibibigay sa iyo dito, walang teleponong mag-livestream ng performance mo.
Nais mo lang na mahalin kita at sundin ang iyong mga utos. Iyan ang beauty trap. Sa harap ng haka-haka ni James, pinalaki ni Yuka ang kanyang mga mata. Ibinibilang ba ito bilang panliligaw sa akin? Napangiti ng awkward si James. I dare not. Kakaiba ang ekspresyon ni Yuka habang nakatingin kay James. Anong mali? Nagdududang tanong ni James. Sumagot si Yuka, hindi mo pa naiintindihan ang unang insight ng Chaos Yin Yang Eyes hanggang ngayon. Umiwas ng tingin si James. Hindi lang niya nabigo na maunawaan ang unang pananaw ng Chaos Yin Yang Eyes. Wala pa rin siyang ideya kung paano ito mauunawaan. Kulang ito ng anumang mga record ng inscription o mga sanggunian para sa paghahambing, na ginagawa itong hindi kapani-pani walang mahirap maunawaan. Gusto mo bang bigyan kita ng tips? Mapaglarong tanong ni Yuka. Seeing her mischievous expression, James scoffed, kondisyon ba na palayain si Mr. Tautay? Mainit ang ugali ni Tautay, pero prangka siya. Bahagyang napabuntong hininga si Yuka. Nirerespeto lang niya ang lakas. Sa hilig mong mag-shortcut, hinding-hindi mo makukuha ang pag-aproba niya. Nagtaas ng kilay si James. According to your opinion, nanalo lang ako laban sa kanya sa pamamagitan ng shortcut. Ibig sabihin hindi ako marunong gumamit ng armas. Sandaling natigilan si Yuka. Kalimutan mo na. Hinaway-kaway ni James ang kamay niya. Ang sinumang hindi maintindihan ng paglilinang ay ituturing na unang kapigatian ng Years 1 Zalem rank. Tungkol naman sa Chaos Yin Yang Eyes, it's a matter of fate if I can understand it or not. Aalamin ko ito sa sarili ko. Dahil doon, inilabas niya ang Dawn Blaze form at nawala sa isang iglap. May gustong sabihin si Yuka, saka walang magawang bumantong hininga, bata pa siya, pero medyo malaki ang ugali niya. Tingnan natin kung gaano siya ka-insightful. Nang muling lumitaw si James ng libo-libong light years ang layo sa kalangitan ng isa pang universo, agad siyang umupo sa isang lotus na posisyon. Ang kanyang zen ay lumawak palabas upang subaybayan ang lahat ng nasa paligid niya. Ang tinatawag na Chaos Yin Yang Eyes ay tungkol lamang sa pagpapahusay ng zen ng isang tao upang masubaybayan ang lahat ng nabubuhay na nilalang at maunawaan ang napakaraming kaharian gamit ang isip. Tumanggi si James na maniwala na wala siyang mapapala sa gawaing ito. Sa determinasyong ito, nanatili si James sa sansinukob na ito sa daan-daang panahon. Sa kanyang zen, naobserbahan niya ang hindi mabilang na mga labanan sa pagitan ng mga buhay na nilalang at ang paglilinang ng maraming mga espiritong hayop, pati na rin ang kanilang mga labanan. Mula sa una ay naging mali siyam sa bawat 10 beses hanggang sa kalaunan ay mali 5 sa bawat 10 beses, at kalaunan ay ganap na tumpak, maaari pa niyang asahan ang supernatural power na gagamitin at mauunawaan ng mga nabubuhay na nilalang na ito ang lahat ng kanilang mga kakayahan sa hakbang-hakbang. Malalim ang kanyang insight. Gayunpaman, nang malapit na niyang subukan ang insight na ito ng personal, biglang nakita ng kanyang zen ang isang higanteng spirit beast na mabilis na tumatakbo patungo sa kanya mula sa 10,000 light years ang layo. Ang higanteng hayop na ito ay kahawig ng isang crane ngunit may isang paa lamang. Ang katawan nito ay asul, napapaligiran ng nagniningas na pulang ilaw, na may mga pakpak na sumasaklaw sa daan-daang universo. Ang katawan nito ay nilamon ng apoy, nakasisilaw at makulay. Sa isang dagandong, biglang huminto ang halimaw. Agad itong nagbago mula sa hindi mabilang na apoy tungo sa isang matangkad na figure, na unti-unting nagsiwalat ng tunay na anyo nito. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mukhang makapangyarihan, na may mala espada na kilay, malatigre na mga mata, at may mataas na tulay sa ilong. Ang kanyang kahanga-hangang figure ay nagpapakita ng kapangyarihan. Sa pagtataka ni James, pagkatapos na mag-anyong tao, ang taong ito ay hindi naglunsad ng pag-atake. Sa halip, magalang siyang yumuko. Maaari ko bang itanong kung ikaw ang pinili? Tanong niya. Sumagot si James, oo, at ikaw? Ako si Bifren. Bahagyang ngumiti ang nagniningas na lalaki kay James. Makahulugang tumanggaw si James. Nandito ka ba para mag-higanti? Hindi ako maglalakas loob. Ngumiti si Bifren. Dumating ako partikular upang gumawa ng mga pagbabago. Paghihiganti man o pagbawi, laban muna tayo, sabi ni James.
Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at agad na pumasok sa Third Marcy Ice Combat Form. Nang makita ang imposing momentum ni James, biglang naalarma si Bifren. Pinili, ito, ibigay mo ang lahat, o magdusa ka, sabi ni James. Bigla siyang naglabas ng itim na tela at tinakpan ang sarili. Pagkakita nito, napatulala si Bifren. Anong klaseng taktika ito? Attack me, paalala muli ni James. Saglit na nag-alinlangan si Bifren, saka agad pinalibutan ng apoy ang sarili at sinugod si James nang napakabilis ng kidlat. Nang akmang hahampasin niya ang isang malakas na palad na nababalot ng apoy, nakita niyang bahagyang tumagilid ang ulo ni James at umiwas. Binawi ang kamay ni Bifren saka muling sinuntok. Ang nakakatakot na mga ilusyon ay naging daan-daang anino ng kamao. Ang kanilang mga aura ay mabigat, ngunit ang lahat ay walang kabuluhan. Sa susunod na sandali, lumitaw si James sa kanyang likuran, naghatid ng isang elbow strike na nagpalipad kay Bifren. Sa isang laway, tumalsik ng dugo si Bifren. Pinatatag niya ang kanyang sarili daan-daang light years ang layo. Magdurusa ka kung hindi mo ibibigay ang lahat, sigaw ng nakapiring na si James. Chosen One, tapos kailangan kitang masaktan, sigaw ni Bifren. Bigla niyang nilamon ang sarili sa apoy at iniabot ang mga kamay sa kawalan. Ang mga clone, bulong ni James. 136 sa kanila. Sa susunod na sandali, nahati si Bifren sa dalawa, pagkatapos ay 4, at sa wakas, 136 na clone. Gayunpaman, nang magkasabay na umatake ang mga clone na ito, isinagawa ni James ang Dawnblaze form at ang Terrace Astride Step. Agad siyang gumalaw. Boom! 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 Sa gitna ng tuloy-tuloy at matinding pagsabog, hindi mabilang na mga ilusyon ang kumikislap sa paligid ni James. Ang mga clone ay nabasag sa kalagitnaan ng hangin bago sila makapag-atake. Ang bilis, ang lakas, at ang timing ng kanyang mga pag-atake ay nahuli kay Bifren na hindi nakabantay. Sa gitna ng kumakalat na mga alon ng enerhiya, si Bifren ay muling bumulwak ng dugo at lumipad na parang dahon. Muling ginamit ni James ang Terrace Astride Step at nauna sa landas ng paglipad ni Bifren. Inabot niya at agad na pinatatag si Bifren. Halatang natulala si Bifren, hindi makapaniwala sa nakikita. Alam niyang hindi malayo ang kanyang lakas kahit kumpara kay Irian mula sa Ying World. Gayunpaman, madali siyang natalo ng pinili, nang hindi man lang ginamit ang marami sa kanyang supernatural powers. Ito ay lubos na nakakahiya. Tino? Biglang nagsalita si James. Gayunpaman, hindi mo magagamit ang mga ito. At least hindi sa harap ko. Nang marinig niya ang sinabi ni James, lumingon si Bifren at tiningnan siya na para siyang demonyo. Chosen One, tawagin mo na lang akong James, putol ni James. Mas gusto ko ang pangalan na iyon. Kumunot ang mga pisngi ni Bifren, mapait na ngumiti. So, sinasabi mo na ang iyong kasalukuyang lakas ay katumbas man lang ng isang 8-star na antas ng labanan. Hindi ako sigurado. Dahan-daang umiling si James. Magiging honest ako. Madali kong matatalo si Mr. Irian sa isang labanan sa kondisyon na hindi niya ilalabas ng buo ang kanyang kapangyarihan. Paano si Tao Tai? Mataman na tinitigan ni Bifren si James. Isang malabong ngiti ang sumilay sa mukha ni James. Itinaas niya ang kanyang palad at nag-conjure ng energy ball. Napatingin si Bifren sa direksyon ng energy ball. Nakita niya si Tao Tai na namimilipit sa sakit sa loob ng energy ball dahil sa kapangyarihan ng Years 1 Genesis Bell. Yan. Nanlaki ang mga mata ni Bifren. Hindi ko akalain na balang araw ay makikita ko si Tao Tai sa ganoong kahabag-habag na kalagayan. Mr. Maalab ang ugali ni Tao Tai. Napangiti si James. Hindi ito makakasama sa kanya kung magtatagal lang siya ng oras para magpalamig. Namamangha at nagtataka si Bifren kay James. Mukhang malapit na nating masaksihan ang pagsilang ng isa pang superior na magsasaka, na mula sa Ying World. Bahagya siyang yumuko kay James. Congratulations to you, Chosen One. Hindi nakakagulat na nawala ang asawa ko sa iyo. Sagot ni James, well. Ikaw ay isang mas makatwirang tao kumpara sa iyong asawa. At least makakapag-usap tayong dalawa ng maayos. Ngumisi si Bifren at umiling. Napabuntong hininga siya.
Ang mga babae ay maaaring maging medyo emosyonal kapag nakikitungo sa ilang mga issue. Inispoil din niya ang tanga at walang muwang kung anak na bulok. Iyan ay isang pagmamalabas. Ngumisi si James. Truthfully, we had this misunderstanding because I was trying to tease your son. Hindi ko akalain na haantong ito sa ganitong sigalot. Sa ating mundo, ang kapangyarihan ng isang halimaw ay tumutukoy sa kanilang katayuan. Nakangiting sagot ni Bifren, sa halip, dapat akong magpasalamat sa iyong pagpapaalis sa aking asawa at anak. Bifren ay nagbigay ng isang mahinang kaway ng kanyang kamay at gumawa ng isang malaking kaldero, na inilagay sa nagniningas na apoy. Walang mga tabletas o elixir sa kaldero. Sa halip, ang kaldero ay naglalaman ng maraming kumukulong, asul na likido. Umalangaw-ngaw sa hangin ang masaganang amoy ng alak. Kinuha ni James ang pabango at napabulalas, wow! Napakabango! Ito ang luha ng Phoenix. Tumingin si Bifren sa kaldero. Bagamat hindi ito maihahambing sa chaos absent ng Ying World, gayunpaman ay nagbibigay ito ng saganang enerhiya. Curious na tanong ni James, paano natin ito iinuman? Itinuro ni Bifren ang direksyon ng kaldero. Gayunpaman, hiniling niya kay James na hulihin ang 20 phoenix at 9-tailed fox bawat isa. Lumilitaw na sinusubukan ni Yuka na patnubayan si James sa tamang direksyon upang makamit ang kanyang layunin. Gayunpaman, hindi maiwasan ni James na maramdaman na kahit papaano ay alam ni Yuka ang mga kinakailangang bagay. Itinuon muli ni James ang tingin kay Bifren. Mr. Bifren, dapat may gusto kang kapalit sa Reg along ito. Tama ba ako? Tumigil si Bifren at humagalpak ng tawa. Hindi mo maituturing na regalo ito. Ako ay may lubos na paggalang sa iyo, ang pinili. Ibinabahagi lang namin ang inuming ito sa isang chat. Sa kabila ng sinabi nito, iba ang iminungkahing ekspresyon ni Bifren. Napansin agad ito ni James. Si Bifren ay isa sa mga pinakaunang ninuno ng lumilipad na espiritong mga hayop. Mas malakas pa ang kapangyarihan niya kaysa kay Irian. Karaniwan, ang isang espiritong hayop sa kanyang tangkad ay hindi aabala sa pakikipag-usap o pakikipag-inuman sa isang tao. Mahuhulaan ni James na marahil ay narito si Bifren para sa pinsala ng kanyang asawa o ang sumpa na ginawa sa kanyang anak. Gayunpaman, walang binanggit si James dahil hindi pa ilalabas ni Bifren ang paksa. Nagpasya si James na huwag pansinin ito. Muli niyang itinuon ang tingin sa kaldero at muling nilagok ang asul na likido. Sa ilang segundo, naramdaman ni James ang kanyang kapangyarihan sa Marcy Ice Combat form na nagiging mas malakas at mas pino. Gayun din, ang mga kapangyarihang nakapaloob sa luha ng Phoenix ay dumaloy sa katawan ni James at umabot sa kanyang mga mata. 1/3. Naramdaman agad ni James na malinaw ang kanyang paningin. Envel, Dr. A. Ma, Org may-ari ng content. Habang nakatingin siya kay Bifren, kitang-kita ni James ang kanyang cultivation. Naabot ni Bifren ang pinakamataas na Years 1 Dale ranks 9th Tribulation at ang 3rd Marcy Ice Combat form. Siya rin ay isang ninuno ng mythical beasts. Si Bifren ay nagkaroon ng apoy bilang pangunahing pagkain niya. Kapag nakaramdam ng galit si Bifren, sasakupan ng kadiliman ang bawat espasyo ng mundo. Sa kabaligtaran, ang langit ay iilaw kapag siya ay masaya. Siya ay isang makapangyarihan, nakahihigit na nilalang na maaaring sumira sa mundo. Bahagyang napangiti si Bifren nang makasalubong niya ang tingin ni James. Mukhang naguguluhan ka at naguguluhan. May bumabagabag ba sa'yo? Oo, napabuntong hininga si James. Gayunpaman, ang mga nakilala ko dito ay hindi gustong magbahagi ng higit pa sa akin. Kailangan ko lang hanapin ang mga sagot sa aking sarili, ano ba ang gusto mong malaman? Tanong ni Bifren. Tungkol ito sa iyong paglilinang. Sumagot si James, bakit ang mga Years 1 Dale ranks 9th Tribulation Cultivator lang ang may pinakamataas na kapangyarihan dito? Wala bang kahit isang halimaw na nakarating sa yugto ng pagganap? Ang yugto ng pagtatapos. Umiling si Bifren. Ang sinumang magsasaka ay nais na makamit ang mas mataas na kapangyarihan at kasanayan. Sa kasamaang palad, ang sinumang makakamit ang yugto ng pagganap, maging ang mga cultivator ng Ying World o isang miyembro ng mga espiritong hayop, ay mapipilitang ipatapon.
Ang mga nasa ibaba ng tuktok ng Ninth Tribulation ng Consummation Years 1 Dale rank ay hindi na kailangang makaranas ng Heavenly Tribulations dahil hindi iyon nasa ilalim ng jurisdiction ng Tai Chi. Gayunpaman, ang mga nagnanais na makapasok sa ranggo na iyon ay kailangang harapin ang upper three calamities ng Tai Chi. Sa ngayon, wala sa mga cultivator ng Ying World ang sapat na matapang na harapin ang tatlong kalamidad. Pinaikit ni James ang kanyang mga mata. Ang tatlong kataas-taasang kalamidad. Ang tinutukoy mo ay ang pagkawasak, pagdurog ng buto, at paglipol sa langit, tama ba? Tumaas ang kilay ni Bifren. Alam mo ba ang tungkol sa upper three calamities? Napalunok muli si James ng luha ng Phoenix. Hindi lang ang upper three calamities ang alam ko, pero naranasan ko na rin sila. Ikaw, naranasan mo at nakaligtas sa tatlong kapahamakan. Nauutol na sabi ni Bifren, hindi makapaniwala. Maaaring nakamamatay ang upper three calamities. Bahagyang tumanggo si James. Gayunpaman, may pagkakataon pa rin na malampasan ito ng isa. Sa kabutihang palad, mayroon akong ultimate golden body. Kaya, malamang na mas handa akong harapin ang heavenly tribulations kaysa sa karaniwang mga magsasaka. Sabihin mo sa akin ang totoo. Tanong ni Bifren, ang paghahambing ng tatlong kapahamakan sa ating laban kanina, alin ang mas brutal at nakamamatay? Mas brutal ang upper three calamities. Matigas na sinabi ni James, si Tai Chi ay isang tusong babae, at kinokontrol niya ang upper three calamities. Sa kabutihang palad, ang mga kalamidad ay nagtatapos sa isang limitasyon ng oras. Magkakaroon ka ng pagkakataong makaligtas sa kanila kung nagtataglay ka ng mga kayamanan o mga bagay na makakatulong sa pagprotekta sa iyo mula sa mga pag-atake. Napahinto si Bifren nang may pag-iisip at nag-conjure ng higit sa 10 bola ng enerhiya sa hangin. Nahirapan si James na subukang tingnan ang lahat ng banal na kasangkapan at transcendent na banal na kasangkapan. Tingnan mo ang mga ito, Chosen One. Mayroon bang anumang mga bagay na makakatulong sa pagtatanggol sa isa mula sa mga pag-atake ng tatlong kalamidad? Ginamit ni James ang kanyang Zen upang suriin ang lahat ng mga bola ng enerhiya. Tapos, umiling siya. Wala sa kanila ang magagawa. Bahagyang nadismaya si Bifren. Lahat sila ay disenteng banal na kasangkapan. Gayunpaman, hindi mo magagamit ang mga ito sa harap ng upper three calamities. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni James. Hindi masabi ni James kung anong grade ang Years 1 Genesis Bell. Gayunpaman, mayroon itong Lizia. Sa mga karanasan at malawak na kaalaman ni Lizia, ang kampana ay maaaring mahulog sa kategorya sa itaas ng mga espiritual na kasangkapan. Sa kanyang ultimate golden body at sa proteksyon ng Years 1 Genesis Bell, kahit si James ay muntik nang mamatay sa upper three calamities. Sa makatuwid, mukhang medyo mahirap para sa mga spirit beast at cultivator ng Ying World na makaligtas sa mga heavenly tribulations na iyon sa kanilang kasalukuyang antas ng kapangyarihan. Bumagsak ang diwa ni Bifren. Iniligpit niya ang kanyang mga bola ng enerhiya. Mukhang ang mga nilalang ng Ying World ay hindi magkakaroon ng anumang pagkakataon na makamit ang yugto ng pagtatapos o maging ang Declon rank. May gusto kasi akong malaman. Itinuro ni James ang tingin kay Bifren. Karamihan sa atin sa Ying World ay nakabisado na ang kapangyarihan ng Marcy Ice Combat Form. Sa teoryang pagsasalita, mayroon kaming mas mahusay na kaugnayan sa pagbuo ng Golden Body. Kaya, bakit hindi magtrabaho ang iba sa paglikha ng kanilang sariling ginintuang katawan? Taglay natin ang ginintuang katawan. Paliwanag ni Bifren, nasa cultivation natin ang problema. Ang mga kapangyarihan ng Marcy Ice Combat Form ay hindi maikakailang mas malakas kaysa sa historical power. Gayunpaman, hindi ito sapat upang magarantyahan ang ligtas na proteksyon laban sa tatlong kapahamakan. Hindi ko maintindihan. Parang natarante si James. Ang mga matatandang iyon mula sa Genesis Worlds ay pumasok sa quasi-Declon rank, nakatumbas ng peak ng Years 1 Dale rank's 9th Tribulation. Wala sa kanila ang kailangang dumaan sa upper three calamities. Ang ilan sa kanila ay nakaranas ng malaking kapigatian sa langit, higit sa lahat. Bakit kailangang dumaan ang mga nilalang ng Ying World sa upper three calamities para maabot ang rurok ng Years 1 Dale rank's 9th Tribulation sa halip?
Iyon ay dahil ang mga mula sa Genesis world ay sumuko sa kanilang dignidad at nagpasakop sa Tai Chi. Sinusunod nila ang batas ng Tai Chi, sabi ni Bifren na may galit. Samantala, ang ating mga tao sa Ying world ay napunta sa ganitong estado dahil ayaw nating sumuko sa kanya. Nagsalubong ang kilay ni James. So, ibig sabihin, ang mga nilalang ng Ying world ay maaaring bumuo ng Declan rank-worthy golden body ngunit napigilan sa pagpapabuti ng kanilang cultivation. Sa kabilang banda, ang mga senior cultivator ng Genesis world ay nakaipon ng sapat na cultivation, ngunit hindi nila mabuo ang golden body na kailangan nila para umasenso sila sa Declan rank. Tama iyan. Tumango si Bifren. Ang kapangyarihang pangkasaysayan at kapangyarihang Genesis ay wala sa ating kaharian. Ang mga kapangyarihan ng Marcy Ice combat form na taglay natin ay nagmula sa Marcy Ice Path at sa ating mga laban. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni James. Bakit hindi ka umalis sa lugar na ito at maglakbay sa Genesis worlds? Ngumiti ng pilit si Bifren. Nangako kami sa Tai Chi na hinding-hindi kami papasok sa Tai Chi world. Ang mga lalabag sa panuntunan ay mapapatupad kaagad. Si Sir Francis pinutol siya ni James. Si Franciscus ay isa sa 8 Diyos ng digmaan mula sa Ying world. Gayunpaman, hindi siya kasama noong pumirma kami ng kontrata noon. Nagpatuloy si Bifren, lahat ng cultivator sa loob at sa itaas ng 7-star combat power, kasama ako, ay nasa radar ng Tai Chi. Maaaring patayin tayo ni Tai Chi sa sandaling gumawa tayo ng hakbang sa Genesis worlds. Kahit na ang batas ng landas ay pinahintulutan ito. Paano si Clayton Sindward? Naningkit ang mga mata ni James. Paano siya pinayagang lumipat sa Genesis world? Si Clayton ay isang Hypnos god. Hindi siya nabibilang sa Ying world o sa Yang world. Sinabi pa ni Bifren, siya at si Franciscus ay mga exception, samantalang ang iba sa amin ay nakatali sa kontrata. Huminga ng malalim si James. Hindi siya makapaniwala kung paano ginawa ni Tai Chi ang lahat ng ito. Ginamit niya ang mga batas para paghiwalayin ang Genesis world at ang Ying world. Ito ay naging mas madali para sa kanya na kontrolin ang bawat lugar. Ang mga matatandang magsasaka mula sa Genesis world ay may mahusay na paglilinang. Gayunpaman, hindi sila makapasok sa Zalcon rank dahil hindi nila taglay ang ultimate golden body. Maaaring linangin ng mga cultivator ng Ying world ang gininto ang katawan, ngunit nahaharap sila sa isang malaking hadlang na humadlang sa kanilang pag-level up. Maaaring pigilan ng diskarteng ito ang sinuman na makapinsala sa posisyon ni Tai Chi. Sa wakas ay napagtanto ni James kung bakit ang Tai Chi ay maaaring kumilos ng walang pakundangan kahit nasa Genesis world. Pagkatapos ng maikling paghinto, tumingin si Bifren kay James. James, ikaw ang anomalya sa magkabilang mundo. Hindi ka lang makakalipat sa Yang world, ngunit maaari ka ring pumasok sa Ying world. Dapat kang magkaroon ng mga kapangyarihan mula sa magkabilang mundo. Sa Ultimate Golden Body, ilang oras na lang bago mo maabot ang Declan rank. Tumawa si James at umiling. Hindi maitatanggi ni James na ang Terrace Astride Step, Dawn Blaze Form, at ang Chaosinyang Eyes ay pawang napakahusay na signature skills. Gayunpaman, hindi niya maiwasang pagdudahan ang dahilan sa likod ng kanilang mga aksyon. Sa kasamaang palad, hindi pa rin naiisip ni James ang tunay na intensyon ng mga magsasaka ng Ying world kahit na manatili na dito ng 2 entrepot ngayon. May isa pa akong regalo para sa iyo. Itinaas ni Bifren ang kanyang kamay at nag-conjure ng energy ball. Sinuri ni James ang energy ball gamit ang kanyang Zen. Nakikita niya ang energy ball na may hawak na malaking halaga ng crimson red liquid. Ano ito? Ang aking core. Ngumiti ng mahina si Bifren. Nagulat si James. Asa-asawa, hindi ko maaaring isakripisyo ng aking asawa ang kanyang core sa halip. Bakas sa mukha ni James ang pagtataka. Hindi niya akalain na nandito si Bifren para ayalay ang kanyang buhay.
Bago pa makapagsalita si James, itinaas ni Bifren ang kanyang mga kamay at itinulak ang mga palad sa direksyon ng kaldero. Ang naglalagablab na apoy na nagpapainit sa kaldero ay nagbago mula sa kulay pula hanggang sa kulay ube. Ang asul na likido sa loob ay naging lilam ng purplish blue. Ang asul na singaw ay tumaas mula sa kaldero habang ang temperatura ng likido ay patuloy na tumataas. Nagsalubong ang kilay ni James. Mr. Bifren, ano ka ba? Sa pagkakataong iyon ay bumuka ang bibig ni Bifren. Ekor na kumikinang na may kulay purplish gold na liwanag ang lumabas sa kanyang bibig. Kasing laki ito ng kamao. Mr. Bifren. Nag-aalalang sigaw ni James, hindi ko na kailangang matutunan ang Chaosinyang Ice kung ito lang ang paraan para gawin ito. Sumugod si James para pigilan si Bifren, ngunit napaatras siya ng isang putok ng mapula-pula asul na kapangyarihan. Nanatili si James sa di kalayuan at umubo ng dugo. Nahuli siya sa sobrang lakas. Sa segundong iyon, itinapon ni Bifren ang purplish gold core sa mainit na kaldero. Hindi. Sumigaw si James, Mr. Bifren, may iba pang paraan. Unfortunately, it was too late. Natunaw ang kaibuturan ni Bifren nang mahulog ito sa kumukulong likido. Ang purplish blue liquid ay naging isang reddish blue liquid. Unti-unting makikita ang 7 kulay na umiikot sa kaldero. Biglang, ang 7 kulay na iyon ay pumutok sa hangin at bumuo ng isang purplish black light beam. Isang napakalaking puwersa ang kumalat sa kalangitan. Lahat ng mga ibon at hayop sa malapit ay tumigil sa kanilang mga landas nang maramdaman nila ang malakas na puwersa. Nangangatal sila sa mga sanga ng puno o sa lupa, nanginginig sa takot. Sa ibang universo, naapektuhan din ang hindi mabilang na lumilipad na espiritong mga hayop na kinabibilangan ng iba't ibang phoenix at vermilion na ibon. Ang mga espiritong hayop na ito at iba pang gawang hayop ay natakot. Ang kanilang mga katawan ay misteryosong lumutang sa hangin. Sa isang lugar na matatagpuan libo-libong light years ang layo, itinaas ni Yuka ang kanyang tingin at napansin ang mga hindi pangkaraniwang tanawing ito. Huminga siya ng malalim. Nakuha ng batang iyon ang lahat ng Chaosinyang powers ng napakabilis. Sa tabi niya, nagsimulang humikbi ang Zyril Phoenix. Ama! Ama! Desperadong tawag niya at napaluhod. Nagkaroon ng madaling araw si Yuka. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Subukan mong huwag magtanim ng anumang sama ng loob sa kanya. Kusang loob na ginawa ito ng iyong ama. Napayuko ang Zyril Phoenix at napaiyak. Maya-maya lang, nag-teleport si Irian papunta sa mag-asawa at huminto sa harap nila. Nagsalubong ang kilay ni Irian. Yuka, ano ang ginawa mo sa pinili? Bahagyang nagulat si Yuka. Wala nang ibang paraan. Napabuntong hininga si Yuka. Napabuntong hininga siya nang ibinaling niya ang kanyang mga mata sa umiiyak at nalulungkot na si Zyril Phoenix. Walang nakakaalam kung gaano kalupit at calculative si Yuka, ngunit alam ni Irian. Hindi tulad ng kanyang magandang hitsura, si Yuka ay isang cold-hearted, highly intelligent 8-star combat power cultivator. Alam na alam niya ang pagkatao ni James. Malamang na hindi ipinaalam ni Yuka kay James ang tungkol sa mga bihirang at mahalagang materyales na kailangan para matutunan ang Chaosinyang Ice. Sa halip, gumamit siya ng palihim at hindi direktang paraan para gabayan siya sa pagkamit ng kanilang layunin. Nang malaman niyang dinala ni Yuka si James sa Leviathan Forest, naramdaman ni Irian na may iniisip si Yuka. Naisip ni Irian na si Yuka ang magtuturo kay James na pumatay ng ilang espiritong hayop. Pagkatapos, dapat nasaktan ni James sina Bifren at Zenital Rock Matron, na dumating na naghahanap kay James upang makaganti para sa kanilang mga tao. Sa kapangyarihan at katayuan ng Ying World, mareresolba pa rin nila ang halos anumang issue sa mga spirit beast. Ang nakakagulat, parang may puka na si Yuka na tanggalin ni James si Bifren. Ito ay isang masamang hakbang sa lahat ng kahulugan. Huminga ng malalim si Irian at sinabi sa malupit na boses, paano mo ito magagawa sa mga espiritong hayop kung sila ay tumulong sa Ying World? Hindi ito ginawa ni TJ. Umiling si Yuka. Makikita mo mismo. Hindi naman ganoon kalaki ang Ying World. Gustong kontrahin ni Irian ang kanyang mga sinabi, ngunit nalilito siya kung ano ang sasabihin. Matatapos lang sa matinding awayan kung magpapatuloy siya. Bukod dito, ang plano ni Yuka ay maaaring maging isang malupit na resulta para sa mga espiritong hayop.
Gayunpaman, magsisilbi itong malaking tulong para sa Chosen One at sa Ying World. Samantala, ang Yin Ancestral God, si Hador Delms, ay tahimik na nakaupo sa loob ng isang nakatagong santuwaryo. Ang santuwaryo ay matatagpuan sa pinakamataas na punto ng Ying World. Nanlaki ang mga mata ni Hador nang biglang kumalat sa kalangitan ng isang kulay ube itim na liwanag. Laking gulat niya nang suriin niya ang ilaw kasama ang kanyang Zen. Namamatay si Bifrin. Sa tabi niya, si Dark Thea, na nakaupo habang nakapikit, ay agad itong binuksan. Ang ibig mong sabihin ay ang hari ng mga espiritong hayop, na ang kapangyarihan ay kapantay ng tatlong pinakadakilang 8-star combat power cultivator. Ang liwanag ay nagmula sa aura ng kaibuturan ni Bifrin. Napabuntong hininga si Hador. Pwede ba? Itinuro niya ang kanyang Zen patungo sa kaharian sa ibaba at nalaman kung ano ang nangyari halos kaagad. Sobrang bait ni Bifrin. Sa paggawa nito, ang Ying World at ang pinili ay magiging walang hanggang pagkakautang sa kanya. Isang malalim na pagkunot ng noo ang gumuhit sa mga kilay ni Dark Thea. Halos imposibleng patayin si Bifrin. Maliban kung pinili niyang. Tama, sinulyapan siya ni Hador. Mukhang malapit ka nang makilala ang pinili. Nagtaas ng kilay si Dark Thea. Sinasabi mo na siya ang pumatay kay Bifrin. Ibinaba ni Hador ang kanyang tingin. Si Bifrin ay mabait at malakas ang loob. Masusumpungan siya ni James na kaibig-ibig. Walang paraan na mag-aaway sila at gusto nilang patayin ang isa't isa. Sa kabilang banda, bumagsak si Bifrin sa harap ng itim na sinag habang siya ay naubusan ng enerhiya. Mukhang tumanda na siya dahil kulay abo na ang buhok niya. Ngumiti si Bifrin kay James. Dahan-dahan siyang umayos ng upo. Lumawak ang ngiti ni Bifrin. So, tao ka. Bumantong hininga si James at tumango. Maraming nagpapaliwanag iyon. Bahagyang tumango si Bifrin. Ang mga tao ay may mga damdamin at pagnanasa. Maaari silang maapektuhan ng mas asama at mabubuting pag-iisip. Bagaman sa unang pagkakataon ay nagkita tayo, nakikita ko na ikaw ay isang tapat at mapagmalasakit na tao. Nanatiling tahimik si James. Ikaw at ako ay estranghero lamang. Hindi kami nagtataglay ng anumang sama ng loob o sama ng loob para sa ibang tao. Pagpapatuloy ni Bifrin, siguro kakaiba sa akin na gawin ito noong saglit pa lang kaming nagkita sa unang pagkakataon. Gayunpaman, wala akong ibang pagpipilian. Hindi naman ako pinilit na gawin dahil sayo. It is simply my fate that I have to meet my end here. Nagsalubong ang kilay ni James. Sino ang nagdesisyon nito? Bakit kailangan mong isuko ang buhay mo ng ganito? Kadalasan, ang kapalaran ng isang tao ay itinakda sa bato. Napabuntong hininga si Bifrin. Noong una, akala ko mababago ko ang kapalaran ko. Gayunpaman, nang mabalitaan kung nakaligtas ka sa upper 3 calamities ng Tai Chi, alam kong hindi ko na maiiwasan ang aking kapalaran. Nalukot ang mukha ni James. You chose to offer your core because you felt that you wouldn't be able to survive the upper 3 calamities, Mr. Bifrin. Hindi. Umiling si Bifrin. Nagkaroon lang ako ng enlightenment. Nais kong tumulong sa iyong mga pagsisikap na alisin ang lahat ng kawalang katarungang nangyayari sa ating mundo. Napatulala si James. Ang espiritong hayop na nauna sa kanya ay naglakbay ng libo-libong light years dito para lamang isakripisyo ang sarili. Ni minsan ay hindi nakatagpo si James ng ganito mula nang simulan niya ang kanyang paglalakbay sa paglilinang. Bukod dito, si Bifrin ay nagtataglay ng mahusay na kapangyarihan at napakahusay na kasanayan sa pagpirma. Malamang matatalo si James kung magsasabak silang dalawa sa full-on battle. Bifrin ay may lahat ng dahilan upang hindi ailay ang kanyang core. Sa makatuwid, nadama ni James ang labis na pagsalungat sa panunood kay Bifrin na gumawa ng ganoong matinding desisyon. Nakilala ko ang hindi mabilang na mga nilalang, kabilang ang mga tao. Napatingin si Bifrin sa malayo. Karamihan sa kanila ay makasarili at sakam. On the contrary, you seems to remain unchanged despite everything you have been through. Gayun din, tila handa kang sumuko sa mga magagandang pagkakataon upang mapabuti ang iyong paglilinang anumang sandali. Nakukuha ko ang impresyon na napakalmado at bukas ang isipan mo. Itinuon muli ni Bifrin ang tingin kay James. Gusto ko talagang malaman kung ano ang eksaktong nakatulong sa iyo na makarating dito. Asawa ko ito.
Nagkibit balikat si James. Baka pagtawanan mo ako. Gayunpaman, umabot ako ng ganito dahil sa aking asawa. Sandaling natigilan si Bifren. Pagkatapos, ibinalik niya ang ulo niya at tumawa ng malakas. Ngumiti ng pilit si James. Dapat mong isipin na hindi ambisyoso. Hindi. Sa katunayan, sa tingin ko ikaw ang may pinakakahanga-hangang ambisyon. Tinuro siya ni Bifren. Hindi mo nilalayo na makamit ang Declan rank o makapasok sa rank ng Paths. Ikaw ang pangunahing halimbawa ng isang superior na magsasaka na walang personal na pagnanais. Ginagawa ko, bagaman. Ang aking asawa ang aking hangarin. Napabuntong hininga si James. Iyon ay hindi itinuturing na hindi wasto sa aming proseso ng paglilinang. Ngumisi si Bifren. Mga kulay abong ulap at libo-libong kampana na tumutunog. Tumingin siya kay James nang may pagsang-ayon. Taglay mo ang Ultimate Golden Body at ang Nirvana Golden Bones. Nakamit mo na rin ang Third Marcy Ice Combat Form. Ang kampanang ginagamit mo para supilan si Tautay ay tila ang Years 1 Genesis Bell. Dapat ay magagawa mong lumikha ng malakas na tunog ng kampana. Ang Quasar Second Body na lang ang mayroon ka at ang Dernature na natitira. Ito ang unang pagkakataon na may napakalapit na makarating sa Declan Mahayana. Mr. Bifren, kaya mo ba isinakripisyo ang sarili mo para tulungan ako? Isa iyon sa mga dahilan. Masasabi mong ginagawa ko ito para sa higit na kabutihan. Napasimangot si Bifren. Gayunpaman, mayroon din akong mga dahilan para gawin ito. Bakas sa mukha ni James ang pagtataka. Kami, ang mga espiritong hayop, ay inaapi ng pamamahala ng Tai Chi. Galit na galit si Bifren habang inaalala ang mga alaalang iyon. Pinapayagan lamang niya ang mga regular na nilalang na matuto at kunin ang anyo ng tao. Ang mga nilalang na iyon ay binigyan din ng pantay na karapatang magsanay para sa kanilang paglilinang. Gayunpaman, ang mga espiritong hayop ay pinagkaita ng karapatang kumuha ng anyong tao. Itinuring pa niya kaming mga mapagkukunan ng paglilinang. Si Tai Chi ay hindi isang tao, sa simula. Siya ay nabuo mula sa isang itim na isda at isang puting isda na nagtagumpay sa kanilang pagsasanay. Paano niya magagawa ito sa atin, kung isa sa alang-alang ang kanyang pinagmulan? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Bifren. Sa Tai Chi world, hahanapin tayo ng ibang mga cultivator para sa ating mga core. Kapag kumuha sila ng isang core, ang espiritong hayop ay mawawala magpakailanman. Hindi man lang tayo magkakaroon ng pagkakataong maipanganak muli. Pinaikit ni James ang kanyang mga mata. Nangyayari din ito sa mga halimaw. Iba ito para sa mga halimaw. Umiling si Bifren. Kapag ang mga halimaw ay lumamon ng hanggang sa isang tiyak na dami ng mga nabubuhay na nilalang, sila ay pinahihintulutang matutunan din ang anyo ng tao. Sa kabilang banda, gaano man nila kataas ang pagtingin sa mga espiritong hayop, hindi pa rin nila kami papayagan ng pagkakataon na gawin iyon. May nag-iisip na tingin sa mga mata ni James. Pinapayagan ni Tai Chi ang mga halimaw na magkaroon ng anyo ng tao ngunit hindi ang mga espiritong hayop. Nag-iingat siya sa atin. Nangangagat na sinabi ni Bifren, alam niya na ang mga espiritong hayop ay umiral na bago pa mabuo ang ating mundo. Ang aming mga talento at cultivation base ay natural na mas mahusay kumpara sa iba pang mga nilalang. Baka hindi na niya tayo makontrol kapag nasanay na tayo kung paano maging tao. Tumaas ang kilay ni James. Nag-aalala siya na ang mga cultivator ng Declan rank ay maaaring ipinanganak mula sa iyong uri. Maaaring magdulot iyon ng banta sa kanyang posisyon. Tama iyan. Tumanggo si Bifren. Noong nakaraan, dalawa sa pinakamalakas na Declan rank cultivator ang nagpasya na umalis sa Tai Chi world. Ang isyong ito ay nagdulot ng hindi pagkakasundo sa pagitan ng Tai Chi at ng mga gobernador ng Yin at Yang. Sa huli, ang gobernador ng Yang ay sumang-ayon na sundin ang Tai Chi, samantalang ang gobernador ng Yin ay napilitang muling magkatawang tao. Kunot na kunot ang noo ni James. Ibig sabihin, nagsimula noon ang hindi pagkakasundo sa pagitan ng Tai Chi at ng Yin governor. Oo, tumanggo si Bifren. Gayunpaman, ang dalawang Declan rank cultivator na iyon ay walang pagnanais para sa posisyon ng Tai Chi. Nag-alala lang si Tai Chi nang walang dahilan. Mula noon, tiniyak ni Tai Chi na ganap niyang kontrolado ang Tai Chi world.
Nais niyang pigilan ang pagsilang ng mga bagong Declan rank cultivator. Pagkatapos, bumantong hininga si Bifren. Pero nagbago na ngayon. Dahil ikaw ang anomalya sa magkabilang mundo, tiyak na talagang pinag-aaralan na ito ni Tai Chi. Kasabay nito, nakikita ko ang bagong pag-asa para sa angkan ng espiritong hayop sa iyo. Nagsalubong ang kilay ni James. Mr. Bifren, sinasabi mo, kahit first time nating magkita, isinakripisyo ko ang buhay ko para tulungan ka. Sumagot si Bifren, sana ang Chosen One ay maaaring tanggalin ang Tai Chi at baguhin ang mga patakaran. Sana makahingi ka ng hustisya para sa mga espiritong hayop. Nanatiling tahimik si James. Ngumiti ng paumanhin si Bifren. Siyempre, may isa pa akong favor na hihilingin. Sana po ay makatulong kayo sa pag-aalaga sa aking pamilya pagkatapos ng aking pagpanaw. Makakapagpahinga ako sa kapayapaan dahil alam kong nasa ilalim sila ng iyong proteksyon. Tumingin siya kay James. Hindi mo kailangang makaramdam ng sama ng loob dito. Isa lang itong deal na iminungkahi ko. Kung gayon, mamamatay ako ng walang kabuluhan. Humalaklak si Bifren. Gayunpaman, alam kong hindi mo susubukan na saktan ang mga espiritong hayop pagkatapos ng pangyayaring ito. Isa pa, hindi mo na kami hahayaang maunahan pa kami ng iba. Turns all because isa kang matuwid na tao. Kung hindi, hindi ka na maawa at sinubukang pigilan ako kanina. Napabuntong hininga siya at sinabing, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na sabihin ito sa iyo kanina dahil mabilis mo itong ginawa. Sa totoo lang, maaaring hindi imposibleng malampasan ang tatlong kapahamakan ng Tai Chi. Oh! Nanlaki ang mata ni Bifren. Wala nang anumang heavenly tribulations na magaganap sa Forlet Land mula sa puntong iyon. Nagsalubong ang kilay ni Bifren. Ang Forlet Land ay isang kakaibang espasyo. Tumango si James. Pagkatapos, maikli niyang ibinahagi ang ilang detalye tungkol sa Forlet Land at sa taya. Pagkatapos pakinggan ang paliwanag ni James, nag-isip si Bifren, ibig sabihin, naabot mo na ang isang tiyak na antas ng kapangyarihan upang dalhin ang Tai Chi sa pakikipaglaban. Kaya dapat gawin mo na ngayon, Mr. Bifren. Matigas na sabi ni James, ibalik mo ang core mo. Kahit na ang core ay maaaring masira at maaari kang mawala ng bahagi ng iyong mga kapangyarihan, ito ay sapat pa rin upang mapanatili kang buhay. Dadalhin ko kayong lahat sa Forlet Land, kung saan ang batas ng Tai Chi ay wala na sa kapangyarihan. Sa kasaganaan ng iba't ibang enerhiya sa espasyong iyon, magiging madali para sa iyo na makamit ang Declan rank doon. Habang nag-iisip si Bifren, mabilis na itinaas ni James ang kanyang kamay at nag-channel ng isang sinag ng itim at puting liwanag. Tinulak ng liwanag ni James ang purplish black light beam papunta kay Bifren. Sa isang iglap, nagpalabas si Bifren ng napakalaking dami ng enerhiya, na ipinadala pabalik sa kaldero ang mapurpurang itim na enerhiya. Mr. Bifren. Nag-aalalang sigaw ni James, ikaw. Lalong panatag ang loob ko ngayon, putol ni Bifren. Ngumiti siya ng matamis. James, ikaw ang pag-asa namin. Sa lahat ng panahon, ang Ying World at ang mga espiritong hayop ay napapailalim sa kahihiyan at hindi patas na pagtrato. Kailangan namin na baguhin mo ito. Huwag kang magdamdam sa paggawa ko nito. Ako mismo ang pumili ng landas na ito. Hindi ko ginawa yun para lang tulungan ka. Ginagawa ko ito para tulungan ang mga espiritong hayop na malampasan ang kakilakilabot na kapalarang ito para magkaroon din sila ng mas magandang buhay. Nag-conjure si Bifren ng energy ball at inilipat ito kay James. Ito ang Zyrtec Pearl, ang pinakamahalagang bagay na pag-aari ng pinakamataas na pinuno ng mga espiritong hayop. Lahat ng hayop ay magpapasakop sa may dala ng Zyrtec Pearl kapag naramdaman ang aura nito. Ibibigay ko sa iyo ngayon. Itinuro ni Bifren si James at ipinadala ang Zyrtec Pearl sa katawan nito. Mr. Bifren, napagpasyahan ko na nadalhin ka at ang mga espiritong hayop sa Forlet Land. Sigaw ni James. Hindi pinansin ni Bifren ang sigaw ni James at pinagdikit ang mga palad. Sa isang iglap, ang purplish black light beam sa pagitan nila ay nakadirekta kay James. Habang tumatama sa kanya ang mga ilaw na itim na purplish, nalaman ni James na hindi siya makagalaw ng kalamnan dahil sa isang misteryosong puwersa. Wala siyang magawa dahil ang purplish black energy ay sumisipsip sa kanyang ultimate golden body.
Ang enerhiyang iyon ay tumagos sa katawan ni James at naglakbay sa kanyang mga mata. Ang kanyang maitim na mga mag-aaral ay nagsimulang nagniningning ng mahiwaga na may napakaraming kulay. Sa kabilang banda, ibinaba ni Bifrin ang kanyang mga kamay at bahagyang inayos ang kanyang paghinga. Ang Zenital Rock Matron ay lumabas sa liwanag sa susunod na sandali. Napatingin siya sa direksyon ni James. Pagkatapos, lumingon siya kay Bifrin, na kulay abo na ang buhok. Nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata nang mapansin ng Zenital Rock Matron kung paano unti-unting nawawala ang anyo ni Bifrin. Huwag kang umiyak. Ngumiti ng buong pagmamahal si Bifrin. Ito lang ang kapalaran ko. Makinig ka sa akin. Sinimulan ni Bifrin sa malambing na boses, I did not do this on impulse. Ito ay para sa iyo, sa aming mga anak, at sa lahat ng espiritong hayop. Si James ay isang mapagkakatiwalaang tao. Kaya naman handa akong isuko ang aking buhay kapalit ng kanyang proteksyon sa aming uri. The Zenital Rock Matron argued, kung papasok tayo sa Forlet Land, we can steal. Turns not that simple. Kami ay nakatadhana na maging mapagkukunan ng pagsasanay ng iba pang mga magsasaka. Pinutol siya ni Bifrin. Sa tingin mo ba madali nating mababago ang ating kapalaran kung matututo lang tayo kung paano mag-assume ng anyo ng tao at makaramdam ng emosyon ng tao? Mabait na tao si James. Handa siyang talikuran ang pag-aaral ng Chaos Yin Yang Ice para iligtas ang ating buhay. Gayunpaman, sa palagay mo ba lahat ng mga magsasaka ng Ying World ay sisang-ayon sa kanyang paninindigan? Hindi mo dapat kalimutan. Ang pinili rin ang kanilang huling pag-asa. Kung hindi gagawin ni James, si Yuka na lang ang pupunta sa atin. Kahit na nagawa nating iwasan ang mga pag-atake ni Yuka, maaari ba nating labanan ang Yin Ancestral God, ang pag-atake ni Hedor? Huminga ng malalim ang Zenital Rock Matron. So, tiyak na mapapahamak tayo sa kamatayan. Walang makakatulong dito. Umiling si Bifrin. Tapos, kailangang makabisado ni James ang rurok ng Marcy Ice combat form. Noon lamang siya makakalaban para sa Ying World. Sa kasamaang palad, ang Chaos Yin Yang Ice ay isa sa mga pangunahing kasanayan na kinakailangan upang maabot ang rurok ng Marcy Ice combat form. Kung sumuko si James para iligtas tayo, hinding-hindi niya makakamit ang kanyang layunin. Wala rin siyang choice. Marahang napabuntong hininga si Bifrin. Kahit na hindi ko maiwasan ang kamatayan, maaari ko pa ring piliin kung paano mamatay at kung sino ang dapat magsakripisyo. Inabot niya at pinunasan ang mga luha sa pisngi ng Zenital Rock Matron. Inaalok ko ang aking core para tulungan ang pinili. Sa kanyang pagkamatuwid, titiyakin ni James na ang mga espiritong hayop at ang aming pamilya ay hindi na maaapi. Ito ang pinakamahusay na paraan. Mapoprotektahan natin ang lahat sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng isang tao. Tumigas ang ekspresyon ni Bifrin ng mga sandaling iyon. Tandaan mo ang aking mga salita. Huwag kang magalit kay James. Sa halip, dapat mong tulungan siyang alisin ang lahat ng bias at hindi patas na mga patakaran. Sa totoo lang, nagsusumikap din si James para makamit ang layuning iyon. First time mo siyang nakilala ngayon, pero ganoon kalaki ang tiwala mo sa kanya. Tanong ng Zenital Rock Matron. Kilala ko siya ng husto sa maikling panahon na iyon. Humalaklak si Bifrin. Hindi niya eksaktong layunin na makamit ang Declan rank. Sa halip, nakarating si James ngayon dahil sa kanyang asawa. Ipinakita niya sa amin ang katapangan at pagtitiyaga na hindi madaling ilarawan sa pamamagitan lamang ng mga salita. Bahagyang kumunat ang noo ni Bifrin. Ang taong higit kong inaalala ay ang anak natin. Maaari siyang maging matigas ang ulo, at may malaking bahagi ka sa paggawa sa kanya ng ganoong paraan. Kailangan mo siyang kausapin at tulungan siyang maunawaan. Hindi ko siya kailangan para maging susunod na Imperial Lord ng mga Spirit Beast. Parang anumang oras ay mawawala na siya. Ramdam ng Zenital Rock Matron ang pagdurugo ng kanyang puso habang nakatingin kay Bifrin. Inaalay ni Bifrin ang kanyang buhay kapalit ng pagkakataong baguhin ang kanilang kapalaran. Noon lang, tinanggal ni Bifrin ang soundproof formation. Itinuon niya ang kanyang tingin kay James, na nakabash pa rin sa kulay purplish black light. James. Ito ay aking pinakamalaking pribilehyo na makilala ka. Wala na akong pinagsisisihan. Desperadong tawag ni James, Mr. Bifrin.
Basag-basag ang katawan ni Bifren ng mga sandaling iyon. Ang mga sirang pira-piraso ay dahan-daw ang inaanod ng hangin. Kabanata 6,400. Nagkataon, natapos na ni James ang pagsipsip ng mga ilaw na itim na purplish. Nag-teleport siya at muling sumulpot sa kinatatayuan ni Bifren kanina. Pagkatapos, mabilis na nagpakawala si James ng isang itim at puting enerhiya na umaabot sa kalangitan. Sinalo ng enerhiya ang lahat ng sirang pira-piraso ng katawan ni Bifren na tinangay ng hangin. Noon lang, hindi mabilang na purplish gold sparks ang lumitaw sa hangin. Ang mga kislap na iyon ay nagsimulang lumipad ng mabilis sa iba't ibang direksyon. Nagsalubong ang kilay ni James. Agad niyang isinagawa ang Dawnblaze form at ang Terrace Astride step para abutin ang purplish gold sparks. Sa kasamaang palad, ang mga spark ay tila naglalakbay sa mas mabilis na bilis kaysa sa inaasahan ni James. Siya ay mabilis na gumawa ng 6 na hakbang, huminto ang oras at ang paggalaw ng mga spark. Pagkatapos, nakolekta ni James ang lahat ng purplish gold spark sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Dawnblaze form. Ang Zenital Rock Matron ay may hitsura ng pagkalito sa kanyang mukha habang pinapanood niya si James na gumagalaw sa kalangitan para sa mga sparks. Nang sa wakas ay tapos na si James at muling lumitaw sa kanyang harapan, ang Zenital Rock Matron ay marahan na bumantong hininga at lumuhod sa isang tuhod. Anong ginagawa mo? Nagsalubong ang mga kilay ni James. Pagbati sa Imperial Lord. Magalang na sinabi ng Zenital Rock Matron, nais kong magsumamo sa aking Panginoon na itabi ang lahat ng espiritong hayop sa iyo. Pagkatapos ng maikling paghinto, naalala ni James kung paano inilagay ni Bifren ang Zyrtec Pearl sa kanyang katawan. Bahagya niyang ikinaway ang kanyang kamay at pinakawalan ang Zyrtec Pearl sa kanyang katawan. Ang perlas ay bumulwak sa hangin at naglabas ng nagniningas na pulang enerhiya, na umabot sa nakapalibot na lugar. Ang enerhiya ay naglakbay patungo sa lahat ng mga espiritong hayop, na natakot, at hinayla sila sa perlas. Matapos ilipat ang bawat halimaw sa Zyrtec Pearl, yumuko ng malalim ang Zenital Rock Matron kay James. Pagkatapos, tumayo siya. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni James. Hindi mo kailangang gawin iyon. At saka, tungkol kay Mr. Bifren. Ito ay isang kapalaran na kailangan nating tanggapin. Pinutol siya ng Zenital Rock Matron, umaasa siya na matutulungan mo kaming baguhin ang aming kapalaran. Upang tumulong na akayin tayo sa isang mas magandang kinabukasan, kung saan matamasa natin ang pantay na karapatan para sa ating paglilinang. Huminto si James at tumingin sa ibaba. Binuka niya ang kanyang palad at inihayag ang mga kislap na nakuha niya. I will try my best to fulfill Mr. Bifren's final wishes. Napanatag ang loob ng Zenital Rock Matron nang marinig ang kanyang mga salita. Noon lang, nag-teleport si Yuka at Zyril Phoenix papunta sa kanila. Makikitang mahigpit na sumusunod si Irian sa likod ng magkapareha. Nang huminto silang tatlo malapit kay James, hindi na nag-abalang mag-alay ng pagbati ang huli. Sa halip, inayos ni James si Yuka gamit ang malamig na tingin. Tumikim si Irian at sinabing, dapat mong gawin ang dapat mong gawin ngayong naging ganito ang mga bagay. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa desisyon ni Bifren. Hindi siya pinansin ni James. Sunod-sunod na bumagsak ang tingin niya sa Zyril Phoenix. Sumama ka sa akin. Ako, aking Panginoon. Biglang nagsimula ang Zenital Rock Matron, pwede mo ba akong payagan na makausap muna ang anak ko? Magiging. Oo naman. Tumango si James. Itinaas ng Zenital Rock Matron ang kanyang kamay. Siya at ang Zyril Phoenix ay nawala kaagad sa kanilang mga lugar. Lumapit si Irian kay James at sinabi sa mahinang boses, sa pagkakataong ito, hindi talaga kasali si Yuka sa. Bago pa siya makatapos, lumiwanag ang quasar light sa mga mata ni James. Pagkatapos, ginawa ni James ang Dawnblaze form at nagmamadaling tinungo si Yuka. Mabilis na kumilos si James na kahit si Yuka ay nabigo na makaiwas sa kanyang atake. 2/3. Pinalo ni James ang isang suntok sa balikat ni Yuka at pinalipad ito sa ere. Mabilis na tumawag si Irian, Chosen One, you can't. Lumingon si James at itinuon ang tingin kay Irian.
Ang mga makukulay na ilaw na nagniningning sa kanyang mga mata ay nagpatigil kay Irian sa kanyang paglalakad. Nasa state of shock si Irian. Pakiramdam niya ay sinisiyasat at sinusuri ang kanyang kaluluwa. Gayunpaman, wala siyang magawa para pigilan ito. Hindi niya inaasahan na maipapakita ni James ang antas ng kapangyarihang ito kahit nakakabisado lang niya ang Chaos Yin-Yang Eyes. Ilang sandali pa ay ibinalik ni James ang tingin at umupo sa isang upuan. Napansin ni Irian na sa wakas ay makakagalaw na siya. Muli siyang lumapit kay James. Hindi ako kasali dyan. Naniniwala ka na sa akin ngayon, tama. Hindi na naman siya pinansin ni James. Ibinaling niya ang kanyang atensyon sa Chaos Yin-Yang Eyes, ang bagong kasanayan na nakuha niya. Isa pa, halos kumpleto na ang Chaos Yin-Yang Eyes pagkatapos masipsip ni James ang purplish-black energy kanina. Halos lahat ng bagay ay natutunan ni James tungkol kay Irian nang suriin niya ang kaluluwa ni Irian kanina. Naabot na ni Irian ang rurok ng Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation at ang 3rd Marcy Ice Combat Form. Bilang Zveche Dragon, si Irian ay nagtataglay ng marangal na dugo at iba't ibang talento. Sa kabuuan, si Irian ay may higit sa 8-star combat power. Higit pa rito, pinagkadalubhasaan ni Irian ang 36 na nakamamatay at mapanirang mga kasanayan sa pagpirma. Matapos malaman ang impormasyong ito, napagtanto ni James na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon laban kay Irian sa isang buong labanan. Sa kanilang nakaraang labanan, malamang na 30% lang ng kanyang buong kapangyarihan ang ginamit ni Irian. Kung hindi dahil kay Bifren, hindi magiging madali ni James ang Chaos Yin-Yang Eyes. Kaya naman, nagpa siya si James na igalang ang kanyang mga salita at bantayan ang pamilya ni Bifren gaya ng hiniling ni Bifren. Higit pa riyan, gustong malaman ni James kung anong bahagi ang ginampanan ni Yuka sa kakilakilabot na pangyayaring ito. Maya-maya, binuksan ni James ang kanyang mga mata. Nakita niya si Irian na pabalik-balik na nag-aalala sa harapan niya. Tumakas siya. Tanong ni James. Ibig mong sabihin Yuka? Napatingin si Irian kay James, actually. Ginawa niya ang lahat ng ito para matulungan ka. Hindi ko gusto. Umiling si James. Kahit na ginagawa niya iyon para sa kapakanan ko. So,